Samantala, sa ibang balita, nalusaw na po ang mga namumong sama ng panahon na nakakaapekto sa ating bansa. Ang kaso, ang ilang taga-Oriental Mindoro na perwisyo ng malakas sa pagulan na nagresulta pa ng baha. Tumaas daw ng hanggang dibdib ang tubig sa ilang lugar sa mga bayan ng Bako at Nauhan. Sa lungsod naman ng Calapan, lumikas daw ang ilang residente dahil sa naranasang pag-uulan. Handa naman daw ang Provincial Disaster and Response Team ng Oriental Mindoro sakaling lumala ng husto ang sitwasyon. Alamin po natin ang latest doon mula Oriental Mindoro. On call si Emil Sumangil. Emil, kumusta ang sitwasyon dyan? Magandang hapon, Ivan. Patuloy na minomonitor ng Oriental Mindoro Provincial Government yung sitwasyon sa mga bayan ng probinsya na lumubog sa tubig baha matapos ang 3 araw na walang tigil na buhos ng ulan. Ivan, alas 7:30 ng umaga nang dumaong dito sa pantalan ng Calapan, Oriental Mindoro, ang GMA News Team. Maaliwalas, Ivan, ang lagay ng panahon dito sa sentro ng Calapan at meron pa nakalakang pag-ambon pero sinasabing kanina madaling araw lamang tumila yung malakas na ulan. Pero sa report na ating natanggap, Ivan, mula sa probinsya ng Oriental Mindoro, nananatiling lubog sa baha ang ilang barangay sa mga bayan ng Calapan, Nauhan, Bako at Mansalay. Dulot ng 3 araw na walang tigil na pag-ulan sa itong tinatawag na low pressure area. Bagaman at sumisilip na ang haring araw, hanggang sa ngayon, Ivan, sinasabing tuloy ang pag-ulan sa kabundukan dahilan para manatiling lubog sa tubig. Ang may 23 barangay sa mga nabanggit na magkakaratig na bayan. Kulang sa 200 katao mula sa 32 pamilya ang apektado ng biglaang pagbaha sa bayan ng Nauhan. Higit 100 katao naman mula sa 32 pamilya ang inilikas na dito sa barangay ng Bukayaw. Ito'y sakop ng Calapan City. Pag-overflow o yung pag-apaw ng tubig sa mga ilog at estero ang itinuturong dahilan kaya nalubog sa tubig ang mga lugar na nabanggit ngayong umaga, Ivan. Hanggang sa mga sandaling ito, isinasagawa ng Provincial Capital katuwang ng DSWD yung relief operation sa mga lugar na naapektuhan. Ivan? Maraming salamat sa ulat na yan, Emil Sumangil. At sa pagkakataong ito naman, makakapanayam natin si NDRRMC Executive Director Benito Ramos. Yusek, magandang hapon po. Ivan, magandang hapon at magandang hapon sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa Mindoro. Opo, ano po yung report sa nakuha natin, Yusek? Opo, at itong 4 na munisipyo na ito, lalo na dito sa Nauhan, ay patuloy pa rin ang pagbabaha dahil yung patuloy na pag-ulan. Lahat ng tubig ulan na galing sa Halcon, yung Mount Halcon, ay it will take some time, about 6 hours. Kaya tuloy pa rin ang pagbabaha dyan. Bagamat meron mga barangays pa na umuhupa na rin. Kasi 4 ito, Mansalay, Bapon, Calapan at saka yung Nauhan. Ang culprit kasi dyan yung Nauhan Lake, lahat ng barangays dyan around the Lakeshore ay aapaw yan dahil dyan ang impounding area ng karamihan ng tubig galing sa Mount Halcon. Meron na po ba tayong reported casualties, Yusek, o di kaya yung mga inilikas sa mga pamilya? Opo, at wala tayong so far, wala tayong injured, wala rin tayong patay, awa ng Diyos. Opo. Sa mga evacuees po, meron na po tayong bilang ilang pamilya ang apektado at nandiyan na po sa ating NDRRMC website yung nasilbihan ng DSWD. Tandem kasi ito. The preposition yung local na pamahalaan. Yung national government agencies kagaya ng DSWD ay yan augmentation lang. Meron po naka-prepare na rin po sila. Meron po bang kasalukuyan tayong isinasagawang rescue operations ngayon? Baka may mga isolated na mga barangay? Kahapon pa yung 2 infantry battalion ng Army ang nandyan. Isa doon sa Oriental, isa sa Occidental. Kasama nila yung Philippine National Police na tumutulong doon sa local responders natin sa mga local na pamahalaan. Opo. Maliban po sa Oriental Mindoro, meron pa po bang ibang lugar sa bansa na may mga pag-ulan ngayong panahon ng tag-init, Yusek? Yes, meron. May pag-ulan pa rin dito sa Panay Island, lalo na yung probinsya ng Capiz. Kaya apektado itong yung Ibisan, yung Rojas City, hanggang doon sa Panitan ng Aklan. Nagbabaha din po, Yusek? Nagbabaha din po sa mga nabanggit yung lugar? Opo. Dito ay dahil doon sa, dalawa kasi ito, yung low pressure area, yung isa yung paalis, at isa naman yung papasok. Mabuti na lang itong papasok ay dissipated na. Yusek, maraming salamat po sa update na yan. Si maraming salamat din, NDRRMC Executive Director Benito Ramos.